Ang sarap sa pakiramdam kung buo ang pamilya. Handang magdamayan kahit ano pang pagsubok sa buhay. Ngunit paano kung sa isang iglap, magbago ang lahat? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni na Charis at Joshua. Kung paano nagsimula ang kanilang kwento. Isang anak mayaman itong si Rafael na siyang naging ama nitong si Charis. Dahil mayaman ng pamilya, kaya naman nakukuha nito ang lahat ng gusto. Noong ganap ng binata na ito ay nagagusto siya sa isang dalagang si Samantha. Para sa lalaki ay ito na ang dawan na para sa kanya. Kaya naman pinagtapat niya sa kanyang mga magulang na gusto niya itong si Samantha. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya gusto ng dalaga dahil iba ang kanyang nagustuhan. Kinausap ng mga gulang ni Rafael ang magulang ni Samantha dahil wala namang magagawa ang dalaga kapag desisyon na ng magulang ang nangingibabaw. Tay, Nay, kahit siya pa ang anak ng amo natin at mapera pa sila, pero hindi ko talaga siya gusto eh. Samantha, bakit ayaw mo kay Rafael? Lahat ng gusto mo ay magagawa mo dahil sa yaman ng pamilya nila. Para naman hindi ka naman matulad sa amin na halos isang kahigisang tuka. Alam mo, isang oportunidad na ito para sa iyo dahil yung lalaki na mismo yung mahabol sa iyo. Maging practical ka sana. Nay, Tay, sige, kayo ang bahala kung talagang ipagpilitan niyo ako sa lalaking iyon. Pero ito lang tatandaan niyo, hindi magiging masaya ang pamilyang ito. Wala nang nagawa pa itong si Samantha. Kahit anong pilit niyang umayaw, wala na siyang ibang paraan. Nais man itong lumayas pero wala siyang ibang mapuntahan. Hanggang sa dumating na nga ang kasalang Rafael at Samantha. Dinaluhan ito ng mga kilalang pamilya sa negosyo. Naging isang enggrande ang kanilang kasal habang pinagumasdan ng mga magulang ang kanilang anak ay naiyak lamang sila habang nakatingin dito. Sorry anak Samantha, kung ikaw ang nagdusa ngayon. Alam naming masama ang loob mo sa amin ng nanay mo. Pero balang araw ay magpasalamat ka rin sa amin. Matapos ng kanilang kasal ay tuluyan na ngang tumira itong si Samantha sa mansyon ng mga kabalyero. Samantha, simula sa araw na to, sundin mo lang lahat ng gusto ko bilang asawa ko. Kung mayroon kang nais sabihin, sabihin mo lang at bibilhin natin ang lahat para sa iyo. Alam mo Rafael, makuha mo man ang pagkababae ko pero ang puso ko, hindi ito nakalaan para sa iyo. Samantha, balang araw, matatanggap mo rin ako. Lalo na kung magkaroon na tayo ng anak at magiging kumpleto na ang pamilya natin. Dumito ka lang sa bahay. Kapag may kailangan ka, nariyan naman ang mga kasambahay natin, humingi ka lang ng tulong sa kanila or tawagan mo ako. Dahil nga sa nag-iisang anak lang din itong si Rafael, kaya naman ay matapos ng kanilang honeymoon ay balik sa trabaho na ito kasama ng kanyang mga magulang. Iho, masaya ka ba ngayon sa buhay mo? Dad, of course. Masaya ko dahil naging asawa ko na ang babaeng mahal na mahal ko. Oo, nahalata ko nga sa iyo iho na mahal mo siya pero alam ko rin namang hindi kanya mahal at napilitan siyang magpakasal sa iyo. Sana anak, hindi ka magsisi sa huli sa pinasok mong to. Basta, gawin mo ang lahat para sa kumpanya. Walang ibang tapagmana nito kundi ikaw lang at yung magiging pamilya mo. Salamat dad, ma'am. Hayaan nyo, magsumikap ako para sa aking pamilya. Ilang buwan matapos ng kanilang kasal ay hindi pa rin lumalabas ng mansyon itong si Samantha. Nasa loob lamang ito ng kanyang kwarto, nagmumukmok na para bang walang plano sa buhay. Isang umaga noon, dumalaw sa mansyon ang mga magulang ni Samantha dahil namiss na nila ang kanilang anak. Samantha, kumusta ka na dito? Alam mo, namiss ka namin ng tatay mo. Pero alam naman naming masama pa rin ang loob mo sa amin. Nay, Tay, kumusta na kayong dalawa? Heto anak, nagsusumikap para may makain, para mabuhay kami. Sana maayos lang ang kalagayan mo dito anak. O sige na, aalis na kami. Baka nakaabala kami sa'yo. Nay, Tay,
Hito, tanggapin nyo. 20,000 yan. Sana makatulong yan sa inyong dalawa. Huwag na, Samantha. Masaya kami ng tatay mo. Kahit ang totoo, sobrang namiss ka namin. Sige na, Nay. Tanggapin mo na ito. Binigay ito sa akin ni Rafael. Kunin nyo na. Huwag kayong mag-alala sa akin dito. Maayos lang naman ang kalagayan ko dito. Ina-adjust ko lang sarili ko para sa kanila. Bilhin nyo na ang lahat ng gusto nyo. Maraming salamat dito, anak. Malaking tulong ito sa aming dalawa ng tatay mo. Hayaan nyo, Nay. Babangon din tayo sa kahirapan. Minsan, naisip kong tama din ang naging desisyon nyo, Nay. Pero hanggang ngayon talaga, hindi ko pa rin matutunang mahalin si Rafael. Nay, Tay, kumain na ba kayo? Huwag mo na kaming alalahanin pa, Samantha. Kaya na namin ang sarili namin. Sige na, aalis na kami. Kung kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang kami ng tatay mo, anak. Matapos nilang nag-usap ay umalis na rin ang magulang ni Samantha. Linggo nang lumipas, hindi mapakali itong Samantha. Lagi itong nasusuka. Kaya naman napapasiyahan ng mag-asawa na magtungo sa ospital para magpakonsulta sa doktor. Ngunit ganito ang naging resulta ng lahat. Dok, kumusta ang asawa ko? Mr. Caballero, magandang balita. Dok, ano magandang balita? Hindi mo ba alam na nagdadalang tao ang asawa mo? Talaga, Dok? Iya pala, nahilo ang asawa ko ngayon eh. Sa ngayon, Mr. Caballero, kailangan maging maingat itong asawa mo at kumain siya ng masustansyang pagkain. Maraming salamat, Dok. Labis naman ang sayang naramdaman nitong si Rafael dahil sa wakas ay magiging kumpleto na ang kanilang pamilya. Subalit noong nalaman nito ni Samantha, hindi siya naging masaya sa balita ng doktor. Babe, bakit hindi ka masaya? Wala naging imik itong si Samantha hanggang sa nakauwi na sila ng mansyon. Babe, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakamove on? Ginagawa kong lahat para sa'yo. Sana, bigyan mo ako ng pagkataon para ipakita ko sa'yo na talagang mahal kita. Rafael, dati ko pang sinasabi sa'yo na hindi kita mahal, hindi kita kayang mamahalin. Sige na, magpahinga ka muna. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo na ako, okay? Lumipas ng ilang buwan, ito na ang tamang panahon nga na hinintay ni Rafael na makita ang magiging anak nila ni Samantha. Ginawa ng doktor ang lahat para maging ligtas ang paglabas ng sanggol. Subalit napansin ni Rafael, wala man lang kareaksyon sa muka ng kanyang asawa. Mr. Caballero, it's a girl. Ano? Babae? Akala ko ba, Dok, sanggol ang lalaki namin na magiging anak. Pero bakit babae ito? Mr. Caballero, hindi man natin masabi na tama ang lahat, di ba? Pero ito yung lumabas mula sa sinapupunan ng asawa mo. Ilang buwan nang matapos isinilang ang bata. Kahit ganun pa man, ang nangyari ay tinanggap ni Rafael kahit na ang alam nito ay lalaki ang kanyang tagapagmana. Buwan-taon ang lumipas, nagsimula na mag-aral ang batang si Charis. Pero ang masaklap dito ay hindi naging maalaga itong si Samantha sa anak. Nagkabaya ito at kasama lang nito ang kanyang kasambahay. Hindi niya pinaramdam kay Charis ang totoong pagmamahal bilang isang ina. Ganon din itong si Rafael. Mas pinagtuunan nito ang pansin ang kanilang negosyo. Kaya ngayon, mas naging malapit ang loob ng bata sa kanilang kasambahay. Hanggang sa dumating na nga ang masamang pangyayari sa buhay ni Charis. Habang kasalukuyan itong nagluluto kasama ng kanyang yaya, sa hindi inasahan ay natalsikan ng mainit na mantika ang kanyang mata. Kaya naman ganoon na lamang ang pag-iyak ng bata dahil sobrang sakit nito para sa kanya. Pero ang masaklap lamang nito ay walang pakialam si Samantha. Gusto lang nitong magmukmok sa kwarto at mabigay ng malaking halaga sa kanyang mga magulang. Pero ang pangyaring ito ay hindi pa alam ni Rafael. Lumipas ng ilang linggo mula noong may nangyari kay Charis. Nagiba na ang attitude ng bata. Naging iyakin na ito at palaging namumula ang kabilang mata. Inisip na lamang ng kanyang yaya na marahil sore eyes lang ito
at mawala din. Pero mas naging komplikado ang lahat noong nagsimula ng lumabo ang paningin ng bata. Yaya, wala pa akong makita sa kaliwa kong mata. Ha? Totoo ba yan, Charis? Oo, Yaya. Anong gagawin natin? Sige, sasabihin ko ito sa daddy mo at madadala ka sa ospital para mapagamot. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Rafael kapag nalaman nito ang nangyari sa bata? Sino kaya ang kanyang sisisihin dito? Ano kaya ang magiging findings ng doktor sa biglang paglabo ng paningin nitong si Charis? Kaya mga kaibigan, huwag nating palampasin ang mas tumitindi pang kaganapan sa buhay ni Charis. Kung nagustuhan nyo ang ating part 1, huwag kalimutang pindutin ang like button. Abangan natin bukas ang ating part 2.